Viral na ngayon sa social media ang live video kagabi ng isang ginang sa Cavite City na mag-isang nilusob ang isang lugar kung saan binibili di umano ang boto ng mga rehistradong botante sa kanilang barangay. Oo, papasukin niyo po dyan. Hindi niyo ko maaaring hindi papasukin. Thank you for care. Bawal cellphone? Anong bawal cellphone? Bakit bawal? Bawal ang ginagawa nyo. Anong bawal? Ay, may cellphone! May cellphone kasi bawal ang ginagawa nyo. Sige, pigilan mo ako. Humarap sa Radyo Inquirer Online si alias Monique at ibinahagi ang detalye ng kanyang nasaksihan sa isang abandonadong lote sa Barangay 49M. Nakita ko po yung mga kabarangay namin na puntahan doon sa dating GML Academy. Out of curiosity, una po tinignan ko muna and true enough, andun po sila. Tapos ginawa ko po, bumalik ako ng bahay, tinanong ko yung kapatid ko, wala ba tayong gagawin? Parang lugmok na pati yung mga kagawad niya. So gumawa na po ako ng initiative. Ako na po mismo pumasok doon sa GML Academy. Doon po nakita ko 3 rows ng pila ng mga kabarangay namin. Hanggang pong unahan, nakita ko po yung mga kagawa doon, yung kapitan, nagbibigay po sila ng pera. Nakasobre po. Nilinaw lamang din ni Monique na pawang mga kandidato ang mga sinasabi niyang nagbibigay ng sobre na naglalaman ng 1,000 piso. Kahit nag-iisa, hinamon na rin ni Monique ang mga nasa pila ng mga tatanggap ng pera. Pipigilan niyo ako? Pigilan niyo ako? Tama ba itong ginagawa niyo? Ha? Naka-live kayo. Sige. Bugbugin niyo ako dito kung gusto niyo. Mali ang ginagawa niyo. Mali. Namimili kayo ng boto. Sige, pigilan niyo ako ngayon. Umuwi na kayo. May dadating na pulis. Lahat kayo hulihin. Ngunit laking dismaya ni Monique dahil ang mga inaakala niyang magpapatupad ng batas ay tila nagbulag-bulagan lamang sa mga kaganapan. Actually, sir, may mga pulis doon nung nangyayari yung incident na yon. Ang dami pong... Una po, nung bago ako pumunta sa GML, may nakasalubong na po ako na mobile. Pinara ko po talaga. Sabi ko, sir, di ba po bawal ang vote buying? Sabi nung 2 pulis, opo ma'am. Sabi ko, sir, andun ang vote buying na lampasan nyo. Gusto nyo po, samahan ko kayo. Inangat niya ulit yung window niya at may tinawagan siya. Hindi niya na po binaba. Ginawa ko po, pupunta na ako ng GML. Akala ko po susunod kasi naiwan din yung kapatid ko kausap yung pulis. Nung may dumating na pulis na nandun na ako, akala ko na yun, responde. Yung pala sir, hindi siya responde. May hinahanap sila doon na bok. Una po, pok ang hinahanap niya. Ako pa nagsabi na bok. Tapos ayun bok, may nagsabi na babae, wala dito si bok. Na hindi totoo dahil yung bok na yun, nakita ko po sa loob, yun yung tumatakbong kapitan. Tapos nung dumating pulis na si bok, wala daw si bok. I-disperse nyo to, sir. Sir, do the right thing, sir. Illegal po to. Illegal yung kanilang assembly. Wala pong permit. Ang dami-dami pong tao sa loob. Pumasok ako. Do the right thing, sir. Do your job. Pagbabahagi pa niya ang insidente ang pang-4 ng pagbili ng boto sa kanilang mga kabarangay simula nung election period. 3 pong incidents kasi bali po pang-4 na yan Yung una po 800 na katao na tigwa 1,000. Sumunod, 3 araw po na nagbaba sila ng bigas. May mga pictures po kami nung binababa nila na bigas. Tapos yung pangatlo po, tulong puhunan. Tapos ito po ang pang-4, yung sa GML Academy. Okay na po sana yung 3 Okay na yun. Kaya lang yung pang-4, parang over na. Tsaka po the next day, election na Labis na ipinagtataka ng kampo ni Monique ang pagbubuhos ng pera ng kabilang panig para masiguro ang kanilang panalo.
Yun nga rin po pinagtataka namin kung bakit binubuhusan nila ng masyadong buhos sa buhos po doon. Nagtatanong kami sa ibang barangay, hindi naman ganyan. Bukod, kahit yung katabi namin barangay, hindi naman ganyan katalamak yung bigayan, yung sobra sir. Kaya talagang maa-alarm ka Umaasa na lamang din sila na kikilos ang mga kinaukulang ahensya sa pangyayari. Kasi dala na po kami nung 2022 election sa ginawa sa amin. Kaya po ngayon vigilant po talaga kami na sana po maging fair ang PNP, ang LGU din po kasi wala kami nakuhang support dyan Kahit na may vote buying, parang nangyayari na lang ng normal sa kanila. Sana po sa mga dadating na election maging fair. Tsaka wag na pong mag-vote buying kasi hayaan na lang po yung mga tao ang pumili nung gusto nilang mag-lead sa kanila. Hindi po yung mga financer nila ang kailangang masunod, kundi yung pong mismong taong bayan. Pagtitiyak na lamang din ng kampo ni Monique na may mga gagawin silang mga legal na hakbang dahil sa pangyayari. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.